Alright, mga boss, nandito tayo sa Bay, Laguna. Binisita natin ang ating kakalingang barbero na si Cap Ruben Lubiano, Brent Barbershop. Vintage barber ng Laguna. Di ba pares tayo Bicol pa di? Doon ka ba nag-start maggupit? Hindi, dito na. Nung nagpunta na kami dito, 1986 kami. 1991 naman ako nag-start. Sa mga mga construction boy, mga 5 piso. Ayaw ko talaga maggupit, hindi. Hindi itong sabi ko, ayoko, gusto ko magtapos. Hindi napasok ako sa mga vulcanizing. Nagtitinda ako ng pandesal. Parang tingin ko, ang hirap maggupit. Magkano lang ang gupit noon? 10 piso. Sabi ko, parang ang hirap. Kasi wala pang formal education nung time na yon. Kumbaga, wala pang YouTube. Wala kang makakakita ng tutorial. Ang hirap matuto, ganon? Oo, manonood ka lang talaga. Kasi hindi ka tuturuan. Paanong dakot ng suklay? Nasa suklay ang buhay ng paggugupit. Kasi pag tama yung dakot mo, tapos tama yung hatak mo, nag-scissor overcomb ka, maganda ang magiging outcome. Yung time na yun pa di, mahal pa ng mga clipper. Hindi, mura ang clipper noon. Mga 1,000 plus lang ang clipper noon. Kaya lang, pahirapan makahanap ng clipper noon. Makakabili ka lang noon sa may Santa Cruz. Wala ka mabibili sa Hortaleza, hindi pa uso ang Hortaleza noon. Nagdanas kami, 3 kaming barbero, isang clipper. Hiram-hiraman lang. Kailangan sanay ka sa mano-mano, sa gunting. Kasi padadaanan mo lang yan ang clipper eh. Para barbers lang yan, tapos ahit na, tapos gunting na. Kasi mag-iinit yung clipper eh. Tatlo kami naghihiram-hiraman eh. Hindi pa masyadong uso ang tining. Paano mo na, sa sarili mo na, gawin ko kayong trabaho to? Yung magpo-porcher na ako noon, 1991. Sabi ko, magugupit na ako. Yun, tuwing umaga, ako nagbubukas ng shop ng utol ko. Yung kauna-unahang barbershop dito na Princess Barbershop. Doon, namasukan ako sa utol ko ng more than 15 years. Hanggang sa naghiwalay kami 2010. Doon na ako nagbumukod. Nung time na yon 40 ang gupit dito. Ang hirap ng ang hirap sa customer. Unang ko yung nakapitong ulo. Tapos minsan nakakatatlo, 10. Masaya ka na pag naka-20 ka pag linggo. Mga 2011, 12, lumakas-lakas na. Hanggang sa nung nagkakilala tayo 17. First na kami sa Kalinga. Doon ako nag-start ng mag-upgrade ng tools. Yun yung first time kong bumili ng Magic Clip kay Caroli. Unti-unti ko nang pinace out ang mga corded na clipper ko. Nakakabili-bili na ako ng mga gunting na mga maliliit. Dati ang lalaki ng gunting. Ngayon ayoko na ng gunting na malaki. Hindi na ako sanay kahit yung pagbubuli na ganito. Maliit lang ginagamit. Na-inspire ako dun sa, di ba, nakikita natin, kayo, mga nagugupit. Sabi ko, ang babagal maggupit na mga ito. Tapos dun ako naggupit ng flat top na sabi ni Chad, iba raw ako maggupit. Sabi ko, pang-ratratan lang kasi yan. Nasa nagka-interest na kami mag-seminar. Sinama ko si Brent na sa wall seminar kay Kerben Yu. 2019 sa Wakwak Golf. Yun, doon nag-start. Attend na kami ng 4-5 seminar sa wall. Tapos dayo kami ng Uncomplacent Barbering. Ngayon, sa Pampanga. Joka Makam, Gam Cruz sa Pampanga. 3.5 per head yun. Since noon pala ang naging trabaho mo talaga, barber? 1997, naglaylo ako sa barbering. Pumasok ako sa sales. Naging sales representative ako ng mga encyclopedia. Una dito kami sa Quezon. Nag-top 2 ako dyan sa sales sa buong Pilipinas. So, na-promote ako na junior distributor. Ba't ka nabalik ulit sa pagbabarber? Nung time na yon lumabas na yung mga computer. Sumina yung sales. Doon mo na naisip na bumalik ulit? 1998, nag-Maynila ako. Doon ako sa Tunasan naggupit. Tapos gumupit din ako sa Town Center noong 2000. 1999, sa Villamor. Gupit din ako doon sa may SM, sa Moonwalk. Tapos nang nagbukod na ako, yon. Doon ako nag-start na makapundar ng sarili kong lupa, bahay. Wow. Tapos yung sasakyan ko na kahit sabihin mong luma. Tapos nakakabili na ako ng mga appliances. Wow. Dahil lang cellphone, laptop. Dahil lang sa paggugupit, nakakapundar tayo ng mga pangangailangan natin.